Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 631. Sa napakagandang bulwagan ng villa ng pamilya Wilek. Si Leo at ang kanyang asawa ay nakaupo sa isang leather na sofa. Si Mrs. Wilek ay kumain ng seresa sa isang tray ng prutas, habang si Leo ay humihit-hit ng tabako. Habang naninigarilyo, sinabi niya kay Dean, mahigit 1 oras na ba si Java sa lugar ng pamilya Foster? Tumango si Dean. Oo, Mr. Wilek. Nagpatuloy si Leo. Nagdala siya ng 4 na mansyon nagbabantay sa mga martialists at 10 first-rate martialists sa Fosters. Maaaring nagkaroon ng problema. Magalang na sinabi ni Dean, huwag kang mag-alala, Mr. Wilek. May nag-imbestiga ako sa pamilyang Foster. Maliban sa ilang nangungunang martialists, wala silang anumang makapangyarihang martialists. Mr. Nagdala si Javis ng 4 na first-class mansion guarding martialists at 10 first-rate martialists, na sapat na upang sirain ang pamilya Foster ng ilang beses ng paulit-ulit. Nang marinig ito, tumango si Leo. Mabuti. Pagkatapos ng isang cherry, pinunasan ni Mrs. Wilek ang kanyang mga kamay ng tissue at sinabing, Leo, magiging maayos siya. Sa sandaling ito, tiyak na naghiganti si Javis kay Jeric. Mahihintay natin siyang bumalik at magdiwang kasama siya. Tumango si Leo. Tama ka. Sobrang bad mood niya lately. Pagkatapos maghiganti kay Jeric, siguradong gaganda ang mood niya. Dapat talaga batiin natin siya. Pagkatapos nito, sinabi niya, Dean, bumaba ka sa cellar at kunin ang aking pinag-iingat na 40 taong gulang na si Lafitte. Gusto kong mag-celebrate kasama si Javis. Oo, Mr. Wilek, sagot ni Dean at saka lumabas ng sala. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya na may hawak na isang bote ng Lafitte. Inilapag niya ang alak sa mesa sa harap ni Leo, at sinabing, Mr. Wilek, ito ang alak na hiniling mo. Tumango si Leo. Oo, napakahusay. Sa sandaling ito, narinig nila ang ilang sasakyan na pabalik sa labas ng villa. Nang marinig ang tunog ng mga sasakyan, kinuha ni Mrs. Wilek ang isa pang cherry at inilagay ito sa kanyang bibig. Nakangiting sabi niya sa asawa. Leo, bumalik na si Javis. Sumilay din ang ngiti sa mukha ni Leo habang sinasabing, oo, bumalik na siya. Magbubukas muna ako ng red wine. Pagkatapos noon, kinuha niya ang corkscrew at binuksan ang alak. Sinabi niya kay Dean, paki-welcome si Javis sa ngalan ko. Oo, Mr. Wilek, Dean, bago mag-walk out. Binuksan ni Leo ang Lafitte at nagsimulang magsali ng alak sa mga baso sa mesa. Pagkapuno pa lang niya ng alak sa kanyang baso, narinig niya ang nagmamadaling yabag na nagmumula sa gate. Pagkatapos ay nag-aalalang sinabi ni Dean, masamang balita, Mr. Wilek. Naaksidente si Mr. Javis. Agad namang nagangat ng ulo si Leo na nagsasali ng alak at nakita si Dean na mabilis na pumasok sa sala kasama ang ilan mga tao. Kabanata 632. Sa likod ni Dean ay ang mga first-rate martialists ng pamilya Wilek. Dala nila, gaman na puno ng dugo. Ang lalaking iyon na puno ng dugo ay si Javis. Nang makita ito ni Leo, ang Lafitte na nasa kanyang kamay ay agad na bumagsak sa lupa. Sa isang putok, ang alak ay nahulog, nabasag sa mga piraso sa isang instant. Kasabay nito, sumigaw si Mrs. Wilek, Javis. Nagmamadali na siyang lumabas. Natauhan din si Leo at agad na tumakbo. Inilagay ang katawan ni Javis sa sahig ng sala, at umalangaw-ngaw ang pag-iyak ni Mrs. Wilek. Oh, Javis. Anong nangyari sa'yo? Gumising ka. Mabilis na tinawagan ni Dean ang pribadong doktor ng pamilya Wilek. Gayunpaman, pagkatapos magsagawa ng pagsusuri, ang pribadong doktor ay walang pagpipilian kundi ang iling ang kanyang ulo at same time na ideklara na si Javis. Namutla ang mukha ni Leo nang marinig ang nakakakilabot na balita. Hiniling niya sa pribadong doktor na umalis. Sa pagtingin kay Javis na nakahiga sa lupa at ang kanyang asawa na umiiyak sa kanyang puso, naramdaman ni Leo na ang kanyang puso ay naputol ng isang kutsilyo. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa puot. Ano ba ang nangyayari? Bakit namatay si Javis? Nasaan ang 4 na mansyon nagbabantay sa martialists?
Nakakagulat na matalim ang kanyang tingin habang nakatingin sa mga first-rate martialists. Ang mga martialists na ito ay lahat sa takot sa ilalim ng kanyang nakakatakot na titig. Sabi ng isa kay Leo na nanginginig ang boses, Mr. Wilek, nakatagpo kami ng isang mabigat na kalaban. WHO. Tanong ni Leo sa mahinang boses. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng martialists ang buong kwento kung paano natalo ni Jerick ang 4 na Mansion Guardang martialists at kung paano sinubukan ng mga martialists na salakayin si Jerick ngunit hindi sinasadyang napatay si Javis. Matapos pakinggan ang buong kwento, hindi maipaliwanag ang pagkagulat ni Leo. Tumingin siya sa Marty A-list at nagtanong, totoo ba ang sinabi mo? Agad na sinabi ng Marty A-list, nagsasabi ako ng totoo. Mr. Wilek, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa ibang tao. Nang tingnan ni Leo ang iba pang mga first-rate martialists, agad nilang sinabi, Mr. Wilek, totoo talaga ang sinabi niya. Pagkatapos ay alam ni Leo na ito ay nasa kaso talaga. Natalo ni Jerick ang 4 sa mansyon ng kanyang pamilya ang nagbabantay sa mga martialists. At alam niya na ang 4 na mansyon na ito mga nagbabantay sa martialists ay pawang mga first-class martialists. Sa gayong lakas, walang dapat ikatakot si Jerick sa Fenceville, maliban sa 4 na pangunahing sekta at sa 4 na sobrang maimpluwensyang pamilya. Paano sila natalo ni Jerick? Sino ba talaga siya? Gaano siya kalakas? Pagtataka ni Leo. Tumingin siya kay Dient at nagtanong, may alam ka ba tungkol kay Jerick? Sagot ni Dient, Mr. Wilek, nalaman ko lang na dumating si Jerick sa Fenceville ilang araw na ang nakakaraan. At boyfriend siya ng anak ni Connor. Kung saan siya nanggaling, kung ano ang background ng kanyang pamilya, at kung anong sekta ang pinanggalingan niya, hindi ko pa ito naimbestigahan ng maigi. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit hindi masusing inimbestigahan ni Dient si Jerick ay dahil napakalakas ng pamilya Wilek kaya hindi nila sineseryoso si Jerick. Kahit na may magandang background si Jerick, hindi niya kayang makipagkumpetensya sa napakalaking pamilya sa Fenceville. Kaya naman, hindi naisip ni Dient na kailangan siyang imbestigahan ng maigi. Sa kanyang pananaw, si Jerick ay walang kapantay para sa pamilya Wilek. Gayunpaman, tila minamaliit niya ito. Talagang mahirap siyang pakitunguhan. Tulad ng Leo, Dient, at ang iba pa ay nasa malungkot na kalagayan sa sala. Isang martialista ang pumasok sa gate at nagulat, Mr. Si Wilek, ang mga martialists mula sa pamilyang Nelson, sina Richie at Gavin, ay humiling ng madla. Nagluluksa si Leo sa pagkamatay ng kanyang anak, kaya wala siya sa mood na makita ang mga tagalabas. Sinabi niya sa martialista, sabihin mo sa kanila na wala akong makikitang sinuman. Gayunpaman, sumagot ang Marty A-list, Mr. Sinabi ni na Wilek, Richie at Gavin na gusto kanilang makita dahil may lihim silang sasabihin sa iyo na may kaugnayan sa ikalawang volume ng The Longevity Scripture. Kumunat ang noo ni Leo pagkarinig nito. Ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture ay isang martial arts manual. Ang Longevity Scripture ay hinati sa 3 tomo. Ang ikatlong volume ay maaaring gawing Grandmaster Marty A-list ang limmer. Ang pangalawang volume ay maaaring gawing Martial King ang isa, at ang ikatlong volume ay maaaring gawing Martial God ang isang tao. Kaya naman, nang marinig ni Leo ang balita tungkol sa ikalawang tomo ng Longevity Scripture, hindi niya maiwasang maging interesado. So, sabi niya sa Marty A-list. Dalhin sila sa pag-aaral ng ika-4 na villa sa Manor. Malapit na ako. Yes, Mr. Wilek, sagot ng Marty A-list at saka lumabas ng sala. Kabanata 633. Mr. Sina Wilek, Richie at Gavin ay mga martialists ng pamilyang Nelson. Bakit may sasabihin sila sa amin tungkol sa ikalawang tomo ng The Longevity Scripture? Naghihinalang tanong ni Dient kay Leo. Iyan din ang pinagkakaguluhan ko, sabi ni Leo. Sa puntong ito, nagningning ang kanyang mga mata. Anyway, puntahan muna natin sila. Tingnan natin kung anong mga trick ang mayroon sila. Kung sinadya ni Richie at Gavin ang mga bagay na pinagtatawanan, hindi sila pababayaan ni Leo. Kamakailan lamang ay nawalan siya ng anak at nalulungkot siya.
Kung magsisinungaling sila, ipapadala niya ang kanyang galit sa kanila. Pagkatapos, tumingin si Leo sa mga first-rate na martialists sa sala at sinabing, makipag-ugnayan ka agad sa punerarya at maghanda para sa libing ni Javas. Oo, Mr. Willick. Nagmamadaling sumagot ang mga first-rate martialists. Sinulyapan ni Leo ang katawan ng kanyang anak sa lupa, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa puot at dalamhati. Naisip niya sa sarili, Javas, rest in peace. Papatayin ko si Jerick at ang 4 na martialists na aksidenteng nakapatay sa iyo. Sa pag-iisip nito, napanganga siya at lumabas ng sala. Sumunod naman si Dian sa likod at umalis. Sa isang maluwang na pag-aaral ng isa pang vilya ang asyenda. Nakaupo ang 2 matanda na nakasuot ng puti. Sila Richie at Gavin. Ilang araw na ang nakalipas, inutusan ni Jerick si Zol at ang 3 presbyter ng Evergreen Sect na patayin ang pamilyang Nelson. Sina Richie at Gavin ay parehong malubhang nasugatan at nawalan ng malay ng 3 presbyter ng Evergreen Sect. Nang magising sila, nalaman nilang patay na ang lahat ng miyembro ng pamilyang Nelson, maliban kay Damian. Agad silang tumakas mula sa pamilya Nelson. Noong una, gusto nilang bumalik sa Evergreen Sect at iulat ang trahedya ng pamilyang Nelson sa Sect Master ng Evergreen Sect. Ngunit hindi nagtagal, nalaman nila na sina Jerick at Zol ay sinalakay na ang Evergreen Sect. Ang Sect Master, si Alfred, ay namatay sa labanan. Ang mga presbyter, kasama si Tillman, gayon din ang lahat ng martialists ng Evergreen Sect ay sumuko lahat kay Jerick. Dahil nagpalit na ng kamay ang Evergreen Sect, hindi nang ahas sina Richie at Gavin na bumalik sa Evergreen Sect. Gayunpaman, hindi nila nakalimutang ipaghiganti ang pamilyang Nelson. Ang pamilyang Nelson ay may mabuting pakikitungo sa pamilyang Willick. Sa makatuwid, pumunta sila upang humingi ng kanlungan sa pamilya Willick. Bilang karagdagan sa paghahanap ng isang napakalakas na pamilyang matitirahan, nais din nilang gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Willick para ipaghiganti ang kanilang dating amo, ang pamilyang Nelson. Nang marinig ang mga yabag, agad na inilapag ni Richie at Gavin, na umiinom ng kape sa study, ang mga tasa sa kanilang. Kabanata 634. Mga kamay. Nang makita nila si Leo na papasok sa study, agad silang tumayo at magalang na nagsalita, Mr. Willick. Huwag tumayo sa mga seremonya. Maupo ka. Kinaweyan ni Leo ang kamay at sinabing. Ngunit walang ngiti sa kanyang mukha dahil katatapos lang niyang mawala ang kanyang anak. Umupo sina Richie at Gavin sa kanilang mga upuan. Umupo din si Leo sa malaking upuan sa study. Nagtimpla ng kape si Dian para sa kanya. Kinuha ni Leo ang kape at hinigop ng dahan-dahan. Habang umiinom ng kape, casual niyang tinanong sina Richie at Gavin, sinabi lang sa akin ng aking lingkod na alam ninyo ang sekreto ng 2nd volume ng The Longevity Scripture. Totoo ba yun? Agad namang tumanggo sina Richie at Gavin at sinabing, Oo, Mr. Willick. Tumingin si Leo sa kanilang dalawa at sinabing, with all due respect, pareho kayong Mansion Garden martialists ng Nelson family. Bakit mo sinasabi sa akin ang sekreto ng 2nd volume? Mukhang malungkot si Richie habang nakatingin kay Leo at sinabing, Mr. Willick, parang hindi mo pa alam ang pamilyang Nelson. Ay nalipol. Nang marinig ito nina Leo at Dian, hindi nila napigil ang sumimangot. Tumingin si Leo kay Richie na may nagbabagang tingin at sinabing, anong sabi mo? Nalipol ang pamilya Nelson. Ano ba talaga ang nangyari? Ang dahilan kung bakit siya nabigla ay hindi niya alam ang tungkol dito. Kaya naman, nang matapos siyang magsalita, sinulyapan niya si Dian. Halata naman na tinatanong niya si Dian kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang ganoong mahalagang bagay. Gayunpaman, walang magawang sinabi ni Dian kay Leo, Mr. Willick, ngayon ko lang nalaman. Sa oras na ito, sinabi ni Richie, Mr. Willick, hindi kasalanan ni Dian. Ang balita ng pagkalipol ng pamilya Nelson at ang pagbabago ng Sect Master ng Evergreen Sect ay naharang. Ang bagong Sect Master ng Evergreen Sect. Nagulat si Leo. Moreover, nablock ang balita tungkol sa kanila. Hindi niya maiwasang magtanong, sino ang gumawa nito?
Sa kanyang opinyon, ang mga maaaring sirain ng pamilyang Nelson, gawin ng Evergreen Sect na magpalit ng kamay, at ganap na harangin ang balita ay maaaring isa lamang sa 4 na pangunahing sekta sa Fenceville. Gayunpaman, hindi ito nagawa ng Hawk Sect. Imposibleng sirain ng Evergreen Sect ang pamilyang Nelson, at hindi rin ito mapapalitan ng mag-isa ang Sect Master. Sa makatuwid, ang pinakamalaking sospek ay ang Divine Sword Sect at ang Maiden Sect. Gayunpaman, ikinagulat ni Leo ang sagot ni Richie. Ginawa ni Jerick. Jerick. Nagtatakang tanong ni Leo. Napatingin din sina Richie at Gavin kay Leo na nagtataka. Dahil naririnig nila ang puot sa tono ni Leo. Hindi napigilan ni Richie na magtanong, Mr. Willick, kilala mo rin ba si Jerick? Sa isang matalim na liwanag sa kanyang mga mata, sinabi ni Leo sa isang mabangis na boses, hindi ko lang siya kilala, ngunit galit din ako sa kanya sa kaibuturan. Medyo nagulat sina Richie at Gavin sa narinig. Kaya nagkaroon ng awayan sa pagitan nina Jerick at Leo. Ang pagtuklas na ito ay ikinatuwa nina Richie at Gavin. Akala nila tinutulungan sila ng Diyos. Richie, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari noong nawasak ang pamilyang Nelson at nagpalit ng kamay ang Evergreen Sect? Hindi idinetalye ni Leo ang tungkol sa awayan ng dugo sa pagitan nila ni Jerick. Sa halip, tinanong niya si Richie ng mga detalye. Sinabi sa kanya ni Richie na nalaman ni Damian na si Abraham, ay inapo ng isang apprentice ni Rocco, ang Sword Emperor. Bukod dito, si Abraham ay nagtataglay ng ikalawang tomo ng The Longevity Scripture na naiwan ng kanyang mga ninuno. Kaya naman, gustong i-engage ni Damian sina Bo at Sarah. Gusto niyang pagbantaan si Abraham kay Sarah at hilingin sa kanya na ibigay sa kanya ang ikalawang tomo ng The Longevity Scripture. Gayunpaman, sinira ni Jerick ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng pamilyang Nelson at ng pamilyang Astor. Upang makapaghiganti kay Jerick, nagpadala ang pamilya Nelson ng mga martialists upang salakayin si Jerick. Ngunit lumaban si Jerick. Matapos wasakin ang pamilyang Nelson, hindi nagtagal ay natalo ang Evergreen Sect at nawala ang sekta nito. Master. Ikinwento ni Richie ang lahat ng nangyari. Matapos marinig ito, labis na nabigla si Leo. Ang unang bagay na ikinagulat niya ay ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture ay nasa Fenceville. Bukod pa rito, nasa kamay ito ng isang maliit na pamilya, ang pamilyang Astor. Ang mas ikinagulat niya ay ang nakakatakot na lakas ni Jerick. Sinira niya ang pamilyang Nelson at pinalitan niya ang Evergreen Sect. Sa ganoong paraan at kakayahan, halatang hindi siya ordinaryong tao. Malamang na si Jerick ay isang henyong martialista mula sa isang malaking sekta. Habang iniisip ito ni Leo, mas lalo siyang nabigla. Noon lang niya napagtanto kung gaano siya naging pabaya. Kaya naman nawalan siya ng anak. Ang presyo ay talagang napakahusay. Kung kanina pa siya pinuntahan nina Richie at Gavin, hindi sana nangyari ang ganoong trahedya. Ito ay isang bagay na napakahalaga, kaya nagpasya siyang pumunta sa Hawk Sect ng magdamag. Kabanata 635. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa Hawk Peak ng Dragon Mountains, na napakarilag at kahanga-hanga. Sa Hawk Peak ay matatagpuan ang Hawk Sect, isa sa 4 na pangunahing sekta sa Fenceville. Ito ay may kasaysayan ng daan-daang taon. Ang mga palasyo at pavilion ay kahanga-hanga at maliwanag na naiilawan. Sa liwanag ng buwan, isang helicopter ang dumadagandong patungo sa Hawk Sect. Ang hitsura ng helicopter ay nakakuha ng atensyon ng maraming martialists sa Hawk Sect. Sa ilalim ng tingin ng lahat ng martialists, ang helicopter ay dumaong sa isang bukas na plaza ng Hawk Sect. Bumukas ang pinto ng cabin. Lumabas sina Leo, Richie, at Gavin. Ito ay si Mr. Leo Willick. Nang makita si Leo, nagpakita ng paggalang ang mga nakapaligid na martialists at sunod-sunod na binati. Sa isang mataimtim na tingin, tumingin si Leo sa mga martialists na ito at nagtanong, nasaan na ngayon ang Sect Master? Isang nangungunang martialist ang nagsabi sa kanya, ang Sect Master at ang 8 presbyter ay nag-uusap sa Hawk Palace. Tumanggo si Leo at inakay sina Richie at Gavin patungo sa Hawk Palace. Nang makita ang kanyang solemna at nagmamadaling ekspresyon,
naisip ng mga nakapaligid na martialist sa kanilang sarili, Mr. Leo Willick at Hawk Sect magdamag. Isa pa, may problema siyang ekspresyon. Baka may nangyari na. Gitling. Mukha silang naguguluhan habang pinagmamasdan sina Leo, Richie, at Gavin na pumasok sa Mar-Ingle na Hawk Palace. Ang Hawk Palace ay maliwanag na naiilawan. Sa engranding bulwagan, isang maputi ang buhok na matandang nakaupo sa isang malaking upuan. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga kandila. Nakasuot siya ng puting damit na may berda na pattern ng lawin. Nakaupo sa Grand Hall, mukha siyang hari. Itong malaharing matandang may puting buhok ay walang iba kundi ang sect master ng Hawk Sect, si Gaylor Willick. Sa mga upuan sa magkabilang gilid ng Grand Hall ay nakaupo ang apat na matandang lalaki na may mga pilak na agila na nakaberda sa kanilang itim na damit. Bagamat ang 8 matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit ay mukhang nakakatakot ay hindi nila maihahambing kay Gaylor. Ang 8 matandang lalaking nakaitim ay ang 8 presbyter ng Hawk Sect. Tinatalakay ni Gaylor ang mga bagay ng sekta sa 8 presbyter. Habang nag-uusap sila, umalangaw-ngaw ang mga yabag habang naglalakad sina Leo, Richie, at Gavin sa Grand Hall. Magandang gabi po, Ama. Magandang gabi, Presbyter. Pagkatapos maglakad papunta sa engranding bulwagan, agad na ikinulong ni Leo ang kanyang mga kamay at yumuko kay Gaylor at sa 8 presbyter. Mukhang nagulat si Gaylor. Tinitigan niya si Leo at nagtanong, Leo, bakit ka nandito? May nangyari ba sa Fenceville? Ang dahilan kung bakit siya nagtanong ng ganoon ay dahil madalang pumunta si Leo sa Hawkpeak magdamag. Hindi niya gagawin yun maliban kung may nangyaring napakahalaga. Kabanata 636. Mukhang curious din ang 8 presbyter sa bola. Tumango si Leo sa kanyang ama, pare, may malaking nangyari sa aming pamilya sa Fenceville. Kumunat ang noo ni Gaylor pagkarinig nito. Umupo ka muna at dahan-daang sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Kahit na naramdaman ni Gaylor na may malaking nangyari sa pamilya Willick, bilang isang sect master, kailangan niyang manatiling kalmado. Pero sabi ni Leo, pare, hayaan mo akong magpakilala sa iyo ng 2 tao. With that, he waved his hand towards Richie and Gavin. Pare, sila Richie at Gavin, 2 nangungunang martialists ng pamilyang Nelson. Actually, nang pumasok sina Richie at Gavin sa Grand Hall kasama si Led, napansin sila ni Gaylor at ng 8 presbyter. Gayunpaman, wala silang pakialam. Sa kanilang opinyon, ang 2 taong ito ay malamang na mga martialists na nagpo-protekta kay Leo. Ngayon lang nila napagtanto na sina Richie at Gavin ang nangungunang martialists ng pamilyang Nelson. Agad namang yumuko sina Richie at Gavin kay Gaylor at sa 8 presbyter. Mr. Willick, mangyaring payagan kaming magbigay ng aming paggalang sa iyo at sa 8 presbyter. Alam ni Gaylor na dahil dinala ni Leo ang 2 taong ito dito, dapat may mga dahilan siya. Kaya naman, sinabi niya kina Richie at Gavin, there's no need to stand on ceremony. Pagkatapos, tumingin siya kay Leo at sinabing, Leo, dahil dumating na ang 2 martialists ng pamilyang Nelson, may emergency ba ang pamilyang Nelson? Tumango si Leo. Oo, Ama. Pagkatapos noon, tumingin siya kina Richie at Gavin at sinabing, sabihin mo sa tatay ko kung ano ang nangyari sa pamilyang Nelson at sa Evergreen. Ang sekta. Yes, Mr. Leo Willick, sagot ni na Richie at Gavin. Pagkatapos, sinabi ni Richie kay Gaylor at sa mga presbyter ng detalyado ang tungkol sa pagsira ni Jerick sa pamilyang Nelson at pagiging bagong master sect ng Evergreen Sect. Nang marinig ni Gaylor at ng 8 presbyter na ang pamilyang Nelson ay nawasak at ang sect master ng Evergreen Sect ay nagbago, hindi nila maitago ang kanilang pagkagulat. Ano? Ang pamilyang Nelson ay nalipol, at ang Evergreen Sect ay may bagong sect master. Sa oras na ito, hindi napigil ang mapabulalas ni Owen, ang Grand Elder ng Hawk Sect na nakaupo sa kaliwang bahagi ng Grand Hall. Sumagot si Richie, oo. Kung gayon, sino si Jerick at bakit niya sinira ang pamilyang Nelson? Patuloy na tanong ni Owen. Ito rin ang gustong malaman ni Gaylor at ng iba pang presbyter.
Pagkatapos ay sinabi ni Richie sa kanila ang lahat, na si Jeric ay nobyo ni Yolanda, na nalaman ni Damian na si Abraham ay may the longevity scripture at gusto niyang magpakasal sina Bo at Sarah, na ginamit ni Damian si Sarah bilang bargaining chip upang makuha ang volume ngunit ang kanyang plano ay nasira ni Jeric. Ang ikalawang tomo ng The Longevity Scripture. Nagningning ang mga mata ni Gaylor. Yumuko si Richie at sumagot, "Yes, Mr. Willick." Ang pamilya Nelson at ang Evergreen Sect ay gumawa ng masusing pagsisiyasat. Si Abraham ay inapo ng apprentice ng Sword Emperor, at taglay niya ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture na ipinamana ng kanyang mga ninuno. Ang kasulatan ni Gaylor. Pataas habang nakatingin ng diretso kay Richie. So, gusto rin ni Jeric na makuha ang second volume ng The Longevity. Sabi ni Richie. Hindi ko alam kung gusto niya ang second volume ng The Longevity Scripture. Ang alam ko lang ay sinira niya ang pamilyang Nelson at kinuha ang kontrol sa Evergreen Sect. Kung makuha niya ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture mula sa pamilya Astor, natatakot ako na ang apat na dakilang sekta at pamilya ng Fenceville ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Biglang tumalim ang tingin ni Gaylor. Bagamat sinabi iyon ni Richie upang udyukan siya, si Jeric ay talagang isang banta na kailangang mag-ingat laban sa nagagawang sirain ang pamilyang Nelson at kontrolin ang Evergreen Sect. Si Jeric ay isa ng potensyal na banta sa Hawk Sect. Kung nakuha ni Jeric ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture at nilinang ito, maaari niyang talunin hindi lamang ang Hawk Sect kundi pati na rin ang Divine Sword Sect at Maiden Sect. Sa sandaling pinagsama ni Jeric ang apat na pangunahing sekta sa Fenceville, ang pamilya Willick at ang iba pang makapangyarihang mga pamilya ay tiyak na makokontrol niya. Hindi gustong makita ni Gaylor na mangyari ito. Pare, tama si Richie. Nais ni Jeric na pag-isahin ang apat na pangunahing sekta sa Fenceville at kontrolin ang apat na makapangyarihang pamilya. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Leo ng puot habang kausap niya si Gaylor. Bahagyang kumunat ang noo ni Gaylor, tumingin kay Leo, at sinabing, "Leo, may balita ka ba? O gustong salakayin ni Jeric ang pamilya Willick?" "Pare, laban na si Jeric sa pamilya Willick," sabi ni Leo. Nang marinig ito, bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa mga mukha ni Gaylor at ng mga presbyter. Maging sina Richie at Gavin ay medyo nagulat. Hindi nila alam na pinatay ni Jeric si Javis. Ano ang ginawa niya sa pamilya Willick? Tanong ni Gaylor sa mahinang boses. May kalungkutan na nakasulat sa buong mukha, sinabi ni Leo, si Javis ay pinatay niya. Biglang bumukas ang mga mata ni Gaylor, at labis siyang nabigla at galit na galit. Ano? Ang 8 presbyter sa bulwagan, gayon din sina Richie at Gavin, ay nagulat lahat. Malungkot na sinabi ni Leo sa kanila kung paano sinira ni Jeric ang plano ni Javis sa hotel at sinira ang kanyang reputasyon at kung paano naghiganti si Javis kay Jeric kasama ang mga martialists ng pamilya Willick ngunit pinatay ni Jeric. Matapos pakinggan ang pagsasalaysay ni Leo, nag-aapoy ang mga mata ni Gaylor sa nagngangalit na apoy. Isang malawak na layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan at nilamon ang buong engranding bulwagan. Sa ilalim ng nakasusuklam na layuning pagpatay, naramdaman ni Richie at Gavin ang lamig sa buong katawan, at nanginginig ang kanilang mga kamay at paa na parang babagsak sila anumang oras. Gusto mo ba ang site na ito? Mag-donate dito. Kabanata 637. Ang walang hangganang layunin ng pagpatay ay unti-unting naglaho. Pinigilan ni Gaylor ang nagngangalit na layuning pagpatay sa kanyang puso. Pagkatapos, sumigaw siya sa gate ng Grand Hall, "Mga guard!" Sa kanyang sigaw, agad na pumasok ang 2 martialists mula sa labas ng gate. Naikuyom nila ang kanilang mga kamao kay Gaylor at sinabing, "Mr. Willick, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Tinuro ni Gaylor sina Richie at Gavin at sinabing, "Mr. Sina Sullivan at Mr. Yearwood ang aming mga pinarangalan na panauhin. Dalhin mo sila para makapagpahinga ng mabuti." "Oo, Mr. Willick," sumaludo ang 2 martialists kay Gaylor at sumagot. Pagkatapos, magalang nilang sinabi kina Richie at Gavin, "This way please." Naranasan pa lang ni Gaylor ang labis na hangarin sa pagpatay kay Richie at Gavin, nang hina ang mga paa ni na Richie at Gavin.
Gusto nilang umalis sa Grand Hall para makapagpahinga ng mabuti. Kaya't sila ay nagpaalam at umalis sa Hawk Palace kasama ang dalawang martialists. Pagkaalis nila, hindi na makaupo ang mga presbyter. Sunod-sunod silang tumayo at galit na nagsumbong kay Gaylor, Mr. Willick, masyadong mayabang si Jerick. Ang lakas ng loob niyang patayin si Mr. Jarvis, ang apo mo. Hinahamon ni Jerick ang iyong autoridad at ang pangwakas na linya ng aming sekta. Mr. Willick, si G. Jarvis ay namatay ng hindi makatarungan. Dapat natin siyang ipaghiganti. Pumunta agad tayo sa pamilya Foster at patayin si Jerick. Sunod-sunod na sumigaw ang 8 presbyter, na gustong ipaghiganti si Jarvis. Matalim ang mga mata ni Gaylor, at malamig ang aura nito. Tumingin siya sa 8 presbyter at sinabi, mga mahal na presbyter, si Jarvis ang nag-iisang apo ko at nag-iisang inapo ng ikatlong henerasyon ng pamilya Willick. Napatay ni Jerick ang nag-iisang apo ko, kaya sinumpaan kong kalaban. Siyempre, kailangan kong maghiganti. Si Owen, ang Grand Elder, ay nagsabi, Mr. Willick, mangyaring payagan akong pangunahan ng ilang mga first-class martialists sa pamilyang Foster. Hayaan mong bawiin ko ang ulo ni Jerick bilang sakripisyo kay Mr. Jarvis. Gayunpaman, umiling si Gaylor at sinabing, Owen, hindi mo siya mapapatay. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Richie kanina? Kahit si Alfred, ang sect master ng Evergreen Sect, ay walang kalaban-laban sa kanya at pinatay niya. Kung hahanapin mo siya, mawawalan ka lang ng buhay para sa wala. Sinabi rin ni Leo kay Owen, si Jerick ay may kahangahangang martial arts. Minamaliit siya ng anak ko at nagdala siya ng 4 na first-class martialists at ilang first-rate martialists para hamunin siya. Gayunpaman, ang 4 na first-class martialists ay hindi katugma kay Jerick. Kaya namatay ang anak ko sa kamay niya. Natahimik si Owen. Gayunpaman, medyo ayaw niyang sumuko. Nakatingin kay Gaylor at Leo, aniya. Kung gayon, hindi ba natin may paghihiganti si Jarvis sa kanyang pagkamatay? Nagningning ang mga mata ni Gaylor. Siyempre kaya namin, pero hindi namin kayang lumaban ng head-on. Kailangan nating gamitin ang ating talino. Si Owen at ang iba pang presbyter ay tumingin kay Gaylor at nagtanong, Mr. Willick, ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Gaylor sa mga presbyter at Leo at sinabing, una sa lahat, kailangan nating ibalik ang pamilya ni Abraham sa ating sekta upang matanong natin sila tungkol sa kinaroroonan ng ikalawang tomo ng Longevity Scripture. Pagkatapos nito, maaari nating anyayahan ang mga sect master ng Divine Sword Sect at ang Maiden Sect sa pagkukunwari na pag-usapan ang mahahalagang bagay. Pagkatapos imbitahan sila, maaari nating i-frame si Jerick sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na inagaw ni Jerick ang pamilya ni Abraham para makuha ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture. Ang Evergreen Sect, ang pamilyang Nelson, at ang aking apo ay nakatanggap ng distress signal mula sa pamilya Astor at tumulong. Ngunit winasak ni Jerick ang pamilyang Nelson, kinokontrol ang Evergreen Sect, at pinatay ang apo ko. Tanong ni Owen. Ngunit paano kung ang Divine Sword Sect at ang Maiden Sect ay hindi naniniwala dito? Nakangiting sabi ni Gaylor, hindi mo ba natatandaan na kagagaling lang nina Richie at Gavin dito? Sila ang nangungunang martialists ng pamilya Nelson. Hayaan silang makipagtulungan sa amin at kumilos sa harap ng mga tao mula sa Divine Sword Sect at Maiden Sect. Sinabi ni Owen at ng iba pang presbyter bilang paghanga, Mr. Willick, maparaan ka talaga. Sa napakagandang plano, tiyak na mapapatay natin si Jerick. Sinabi ni Gaylor, kapag namatay si Jerick, hindi lamang ang ikalawang volume ng The Longevity Scripture ay mahuhulog sa ating mga kamay, ngunit magkakaroon din tayo ng bahagi ng Evergreen Sect at ng pamilyang Nelson. Si Owen at ang iba ay tumanggo bilang pagsang-ayon at lihim na natuwa. Tinanong ni Leo ang kanyang ama, kailan natin sasalakayin ang pamilya Astor, ama? Sabi ni Gaylor, mahalaga ang bilis. Ngayong gabi, dapat pamunuan ni Owen ang 4 na first-class martialists at 10 first-rate martialists sa pamilya Astor. Dapat mo silang ibalik ngayong gabi. Ikinuyom ni Owen ang kanyang mga kamao at sinabing, Mr.
Wilek, tatawagan ko ang mga martialists para pumunta kaagad sa pamilya Astor. Tumango si Gaylor. Goal. Mabilis na lumabas ng Grand Hall si Owen. Makalipas ang mahigit 10 minuto, 2 helicopter ang umalis sa Hawk Sect at lumipad patungong Fenceville sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gabi na, sa kwarto ng pamilya Foster, biglang tumunog ang isang cellphone. Ring ring. Sa tahimik na gabi, ang ringtone ng mobile phone ay hindi pangkaraniwang malinaw. Nagriring ang phone mo, Sarah, sabi ni Silas sa madilim na kwarto. Well, I see, sagot ni Sarah. Pagkatapos, binuksan ang mga ilaw sa madilim na silid. Si Silas ang nagbukas ng ilaw. Tumayo si Sarah mula sa kama at kinuha ang telepono sa mesa. Nalaman niyang tawag iyon ng kanyang ama na si Greg. Natarante siya at napaungol. Gabi na. Bakit tumatawag ang tatay ko? Bilasan mo at sagutin ang telepono, sabi ni Silas. Tingnan kung ano ang nangyari sa iyong ama. Tumango si Sarah at sinagot ang telepono. Dad, bakit gabi-gabi mo na ako tinatawagan? Nako, Sarah. Ang iyong lolo ay kinuha ng Hawk Sect. Nag-aalalang sabi ni Greg sa telepono. Nabigla si Sarah. Ano? Si lolo ay kinuha ng Hawk Sect. Kabanata 638. Mahigit 12 martialists ng Hawk Sect ang dumating dito na walang helicopter at dinala ang lolo mo. Ano ang dapat nating gawin? Mabilis na nagtanong si Sarah, Tay, okay lang ba kayo ng nanay ko? Ayos lang. Hiniling sa amin ng lolo mo na magtago sa basement, kaya nakaiwas kami sa kapahamakan. Nakahinga ng maluwag si Sarah at sinabing, kung gayon, sa Sanduan nakita ngayon. Sarah, huwag kang lalapit. Sino ang nakakaalam kung ang mga tao ng Hawk Sect ay darating muli? Sa telepono, mabilis na pinigilan ni Greg si Sarah nang marinig niyang darating ito. Tinawagan kita para sabihing mag-ingat ka. Baka pupunta ang mga tao ng Hawk Sect sa pamilya Foster para mahuli ka. Sabi ni Sarah na may pag-aalalang mukha. Pero Dad, bakit tayo biglang inatake ng Hawk Sect? Hindi ko alam. Feeling ko na target kami. Malamang na dahil sa tumanggi kaming pakasalan ka sa pamilyang Nelson. Sabi ni Sarah na may pagkadismaya, Dad, Mom, ingat. Pupunta ako at makita ka sa lalong madaling panahon. We will. Mag-ingat ka rin. Ibinaba ni Sarah ang telepono pagkatapos makipag-usap sa kanyang ama. Tinanong ni Silas, Sarah, ano ang nangyari? Sinabi ni Sarah kay Silas na kinuha lang ng mga martialists ng Hawk Sect ang kanyang lolo. Laking gulat ni Silas. Bakit inalis ng Hawk Sect ang lolo mo? Sumimangot si Sarah at sinabing, na-curious din ako. Kung may gustong umatake sa pamilya Astor, dapat ay ang pamilyang Nelson, hindi ang Hawk Sect. Biglang may naisip si Silas at sinabi, alam ko kung bakit tinalo ni Jerick ang mga martialists ng pamilya Willett ngayong gabi na matay din si Juvas. Baka may kinalaman ako dito. Baka nahuli nila ang lolo mo para maghiganti sa pamilya ko at kay Jerick. Hindi mapigilan ni Sarah na natulala. Mukhang posible ang sinabi ni Silas. Hanapin natin si Jerick ngayon, sabi ni Sarah. Tumango si Sarah. Saka lumabas ng kwarto ang dalawa. Tapikin-tapikin. Kumatok si Silas sa pinto ni Jerick. Pumasok ka, sabi ni Jerick. Medyo nagulat sina Silas at Sarah na hindi pa natutulog si Jerick. Pagkatapos ay binuksan ni Silas ang pinto at pumasok silang dalawa. Pagkasara ng pinto, nakita nilang oo pa rin ang mga ilaw sa kwarto. Nakaupo si Jerick sa sofa na may hawak na kalahating baso ng alak. Mag-isa siyang umiinom sa gabi. Tanong ni Silas. Jerick, bakit hindi ka natulog? Jerick Saf, gusto mo bang uminom? Itinuro niya ang isang bote ng Lafite sa mesa. Umiling si Silas. Na, bakit gabi-gabi ka na umiinom? Sabi ni Jerick. Mabuti ang kalooban ko, kaya uminom ako. Hindi napigilan nina Silas at Sarah na magpalitan ng tingin. Gabi na, ngunit si Jerick ay umiinom ng mag-isa. Sa kanilang opinyon, karamihan sa mga tao ay umiinom lamang kapag sila ay nasa masamang kalooban. Hindi nila akalain na mag-isang uminom si Jerick sa gitna ng siksikan dahil sa good mood. Kabanata 639. Ito ay tunay na nobela.
Tumingin si Jeric kina Silas at Sarah at nagtanong, ano ang maitutulong ko sa inyo? Mayroon kaming pag-uusapan sa iyo, sabi ni Silas. Pagkatapos, sinabi ni Silas kay Jeric na inagaw ng Hawk sect ang lolo ni Sarah. Nang marinig ang sinabi ni Silas, hindi napigilan ni Jeric na bahagyang sumimangot. Inagaw ng Hawk sect ang lolo ni Sarah. Pagkatapos, ang kanyang mga pupil ay nagkontrata habang pinapagana niya ang kanyang God's Eye. Ilang sandali pa ay bumungad sa kanyang mukha ang pagtataka. Maingat pala ang plano ng Hawk sect na patayin siya. Kung ganoon, hindi siya magpapakita ng awa sa kanila. Sa pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Jeric kina Silas at Sarah, inalis ng Hawk sect si Abraham para lang maghiganti sa akin. Idinawit ko si Abraham. Don't worry, ililigtas ko siya. Gayunpaman, medyo nag-alala si Silas at sinabing, Jeric, napakalakas ng Hawk sect. Sigurado ka bang kaya mo silang harapin? Walang pakialam na sabi ni Jeric. Of course, nakalimutan mo na ba na ako na ang master ng Evergreen sect? Hindi ba ako makakalaban sa Hawk sect sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Evergreen sect? Sure, kaya mo. Agad namang sumagot si Silas. Totoong si Jeric ang sect master na ngayon ng Evergreen sect at maaasahan niya ito. Kung tatanggi ang Hawk sect na palayain si Abraham, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses tungkol sa mga kahihinatnan. Nang marinig ni Sarah na ililigtas ni Jeric ang kanyang lolo, buong pasasalamat niyang sinabi kay Jeric, Jeric, salamat. Nagpasalamat siya kay Jeric mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kabanata 640. Hindi man pumayag si Jeric na iligtas ang kanyang lolo, siya pa rin ang tagapagligtas nito. Kung wala ang tulong niya, hinding-hindi niya makakasama si Silas. Sabi ni Jeric, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Huwag kalimutan na si Yolanda ay aking kasintahan. Pamilya tayo. Ang mga pamilya ay hindi dapat tumayo sa mga seremonya. Ano pa? Si Abraham ay kinuha ng Hawk sect dahil sa akin. Tungkulin ko na iligtas siya. Ngumiti at tumanggo ng paulit-ulit sina Silas at Sarah. Oo, pamilya tayo. Hindi kami tatayo sa mga seremonya sa hinaharap. Tama na yan. Dahil nandito ka, samahan mo akong uminom, sabi ni Jeric. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Silas at Sarah matapos nilang marinig na ililigtas ni Jeric si Abraham. Hindi naman sila tumanggi at umupo sa sofa. Binuhusan sila ni Jeric ng 2 baso ng alak. Nagsimulang uminom silang 3. Pagkatapos ng ilang inumin, sinabi ni Jeric sa kanila, mag-iisip ako ng paraan para mailigtas si Abraham bukas. Kung sakali, hihilingin ko sa mga tao na dalhin kayong lahat sa Evergreen sect bukas. Lubos na nagtiwala si Silas kay Jeric at sinabing, pakikinggan namin ang iyong mga pagsasaayos, Jeric. Tumango si Jeric bilang sagot. Nang matapos silang 3 uminom ng isang bote ng alak, medyo lasing na sina Silas at Sarah. Pinalabas sila ni Jeric sa silid at isinara ang kanyang pinto. Pagkaupo sa sofa, nagsimulang mag-isip si Jeric kung paano ililigtas si Abraham sa Hawk sect bukas. Sa pamamagitan ng kanyang God's Eye, alam niya kung ano ang susunod na gagawin ng Hawk sect. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng ideya kung paano ililigtas si Abraham. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at nag-dial ng numero. Matapos maikonekta ang telepono, isang magalang na boses ang nagsabi, Mr. Agosta, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Jeric C. Zol, magpadala ng helicopter sa pamilya Foster bukas. Yes, Mr. Agosta, hindi masyadong nagtanong si Zol sa telepono at tumalima lang. Binaba ni Jeric ang telepono at nakatulog. Kinaumagahan, tinapos niya ang almusal kasama ang pamilya Foster. Isang helicopter ang tumunog at lumapag sa damuhan sa labas ng villa. Parehong nalilito sina Connor at Mrs. Foster. Bakit may helicopter dito? Sinabi ni Jeric, Mr. Foster, Mrs. Foster, ipinatawag ko ang helicopter na ito. Natarante si Connor. Pinapatawag mo dito. Sabi ni Jeric. Kagabi, kinuha ng mga martialists ng Hawk sect ang lolo ni Sarah. Para matiyak ang iyong kaligtasan, nagpasya akong hayaan kang magtago sa Evergreen sect pansamantala.
Nagulat si Connor at ang kanyang asawa. Pagkatapos ay tumingin sila kay Sarah at nagtanong, "Sarah, ang lolo mo ba ay kinuha ng Hawk sect?" Tumango si Sarah at saka sinabi sa kanila na kinuha ang kanyang lolo. "Mr. Foster, Mrs. Foster, maaari ka nang umalis." Tumayo si Jerick at sinabi kay Connor at sa kanyang asawa. Hindi inaasahan ni Connor at ng kanyang asawa na pinuntirya sila ng Hawk sect. Kahit na hindi sila natatakot, nag-aalala sila sa kaligtasan nina Silas at Sarah. Kaya naman, sinundan nila sina Silas at Sarah si Jerick palabas ng villa. Sa labas ng villa, magalang na naghihintay si Zoe at dalawang martialists ng Evergreen sect. "Magandang umaga, Mr. Agosta." Sinalubong agad ni Zoe at ng dalawang martialist si Jerick nang makita siya. Tumango si Jerick. Tapos, sabi ni Jerick kay Zoe, "Dalhin ang pamilya Foster sa Evergreen sect ng ligtas." Sumagot si Zoe, "Oo, Mr. Agosta." Pagkatapos, sinabi niya kay Connor at sa kanyang pamilya, "Mr. Foster, mangyaring sumakay sa eroplano." Tinanong ni Connor si Jerick, "Hindi ka ba sasama sa amin?" Sinabi ni Jerick, "Mr. Foster, pupunta ako sa Evergreen sect mamaya. Mauna na kayo." Sinabi ni Connor, "Kung gayon ikaw at si Yolanda ay dapat pumunta sa Evergreen sect sa lalong madaling panahon." Para mapanatag siya, sinabi ni Jerick, "Huwag kang mag-alala, malapit na kaming makarating ni Mr. Foster Yolanda sa Evergreen sect." Sumakay si Connor at ang kanyang pamilya sa helicopter sa damuhan. Nagpaalam na rin si Zoe kay Jerick at sumakay na sa eroplano.